Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga nangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo. Sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kabakdakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe
at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo, na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan, ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos sa ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom.
At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw pinagdiriwang natin, ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua. At si San Antonio de Padua ay isang Pransiskanong pari na nakilala sa kanyang galing sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si San Antonio ay mula sa may impluwensya at mayamang pamilya, pero iniwan niya ang lahat, sumama sa mga Agustino, naging Agustino, tapos na-inspire siya, humanga siya sa buhay ng mga Pransiskano, kaya siya lumipat sa pagiging Pransiskano. Pero mas kilala natin si San Antonio de Padua bilang patron ng mga nawawala, no? Mga nawawala, nagwawala, wala lang, pati mga wala sa sarili. Pero paano ba siya nakilala bilang patron ng mga naghahanap? Mga patron ng mga may nawawala. Kasi isang araw, nung siya ay nasa monasteryo, merong isang monghe na humiram ng kanyang aklat ng dasalan. Kaya lang yung monghe na yon umalis, lumabas ng monastery, and then dala-dala yung dasalan niya. Ngayon, hindi na naalam ni San Antonio kung nasaan na. Pati hindi niya na rin maalala kung sino yung nanghiram. And so, nagdasal siya sa Diyos para makabalik yung kanyang aklat ng dasalan. Kaya ang nangyari, nakonsensya yung monghe na yon, bumalik at ibinalik sa kanya yung aklat niya ng dasalan. Kaya kung meron kayong nawawala na bagay, hingin nyo ang panalangin ni San Antonio de Padua. At malay nyo, ito ay makabalik sa inyo. And speaking of nawawala, pag merong nawawala, hindi lahat ng nawawala ay bumabalik. Pero may mga bagay na nawawala, pero bumabalik. At sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaano bumalik ang ulan sa bayan ng Diyos. Dahil kung nakapagsimba tayo noong mga nakaraang araw, kadugtong pa ito, nung pagbasa natin tungkol sa propeta. At doon narinig natin, nagkaroon ng tunggalian yung propeta at yung mga propeta ni Baal. At ngayon, dahil nga ang Israelita ay nagkaroon ng Diyos-Diyosan, sumamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na si Yahweh, ngayon o kahapon, narinig natin kung papaanong pinili na uli ng bayang Israel ang kanilang Diyos dahil nakita nilang kapangyarihan. At ngayon naman, tinanggal na ang parusa sa bayan ng Israel. At ano yung parusa na yon? Yung parusa sa kanila na dahil sila ay sumamba sa ibang Diyos, tinanggal ang ulan sa kanila. Hindi umulan ng matagal na panahon. Pero ngayon, narinig natin, dahil sila ay muli nang sumasamba sa nag-iisa at tunay na makapangyarihan na Diyos, tinanggal na rin ang sumpa sa kanilang lupain at ibinalik ang ulan, ibinalik ang buhay sa lupa. Mga kapatid, paalala ito, na ibig sabihin, noong sila ay sumamba sa ibang Diyos, nagkaroon ng problema sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang Diyos. Well, naturally speaking, pag tayo nagkakaroon ng problema sa ating relasyon sa Diyos, sunod-sunod na rin talaga yung problema natin. Pero paalala din ito na ang ating kaugnayan sa ating Panginoon ay sumasalamin sa ating kaugnayan sa ating kapwa.
Kaya kung mapapansin natin, kapag tayo hindi na nakakapagsimba, kapag tayo hindi na nakakapagdasal, pag tayo nakakalimot na sa ating Panginoon, mapapansin natin, pati yung ugnayan natin sa ating pamilya na aapektuhan. Parang may nangyayari ding hindi maganda. Ganon din naman pati yung ugnayan natin sa ating kapwa, nagkakaroon din ng problema. Dahil ang ating ugnayan sa ating Panginoon ay nagiging salamin ng ating kaugnayan sa ating kapwa. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pagbasa, sinabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero bakit ganon? Ang pariseyo, ang eskriba, ay yung mga leader ng kanilang relihiyon. Pero bakit sinasabi niya na kung katulad kayo nila, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil ang sinasabi dito ng ating Panginoon, mas importante ang ating nasa kalooban, mas importante kung ano ang nasa ating puso, kesa sa mga ginagawa natin na panlabas na ritual. Kasi yung mga pariseyo at eskriba, sinusunod nila lahat ng utos, sinusunod nila lahat ng kautusan, sinusunod nila lahat ng batas ng Hudyo. Pero dahil doon, nakakalimutan na nila ang mas importante. Dahil sa pagsunod nila ng batas, nakikita nila madalas yung pagkakamali ng mga tao. Nakikita nila madalas yung pagkukulang ng mga tao. Pero si Jesus, ang nakita niya na mas mahalaga ay sundin ang espiritu ng batas. At ang espiritu ng batas ay ang pagpapahalaga at pagmamahal sa tao. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng ating pagbasa, ano ba ang ginagawa natin? Sa mga kabutihan ba natin, ito ba ay katulad ng pariseyo at eskriba na pakitang tao lamang? O tumutulad tayo kay Jesus na ang ating ginagawa na kabutihan ay nagmumula sa ating puso, nagmumula sa ating kalooban? Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, ang ating relasyon sa ating Diyos ay salamin ng ating relasyon sa ating kapwa. Kaya kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi natin mahal ang ating kapwa. Kaya kung sinasabi natin nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi pwedeng binabaliwala natin ang ating kapwa. Hindi pwedeng puro Diyos lang. Dahil mapapatunayan lamang ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos kung ito ay naibibigay din sa ating kapwa. Naalala ko tuloy nung ako ay seminaryan pa. Meron akong katabi, kaya lang magkagalit kami. Tapos tuwing magpipis, tuwing magbibigayan ng kapayapaan, hindi kami nagtitinginan. Aba, bigla akong na-realize, ang hirap naman pala talaga. Ang hirap talaga pala na meron tayong pananampalataya pero meron tayong problema sa ating kapwa. Kaya nga ang paalala din sa atin ng ating Panginoon, kung magsasakdal ka o kung meron kang pag-aalay at naalala mo meron kang problema sa iyong kapwa, makipag-ayos muna bago ituloy ang pag-aalay. Dahil again, mga kapatid, ang ating relasyon sa ating Diyos ay salamin ng ating relasyon sa ating kapwa. And it boils down to two things. Ang dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahang pakikipagkasundo
tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw, naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Antonio de Padua, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mahigit pa
kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y di naalipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa Amay, na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob ko'y humayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagdanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokyal. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa ay sa araw na iyon ay katulad ng linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12 at 15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN,
mga samahan o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasugutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong tagalayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasama ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.